Low-key naging inspirasyon pala si Rax Disebek para magpatuloy sa buhay. Sa latest chapter nga ng manga nabanggit ni Harul kay King Herald yung patungkol sa grupong Galayla. Ang crucial information nga na nakuha natin sa grupo na to base nga kay King Herald grupo daw ito ng mga shipwrights na binubuo ng mga giants at ancient giants. Pero as per Herald nga myth lang daw itong grupo na to o nagmula sa kwento-kwento lang. Bali itong impormasyon nga na to ang nagpapatunay na matagal nang nag-e-exist itong grupo na Galayla. Dahil kung 56 years ago nga nangyari ang pag-uusap na to nila Harul at Herald, at para kay Herald kwento-kwento lang itong grupo na to, ang ibig sabihin lang neto matagal nang nag-e-exist itong Galayla. Possibly na around 400 years ago. Binase nga natin itong taon na to sa edad ni Harul na currently 409 years old na. Since as per Harul nga na-receive daw niya mismo yung letter mula sa grupo na to. Ngayon alam ko na marami na kayong nababasa patungkol sa mga giants na nakita nating nagyayelo during Punk Hazard arc. Base nga sa speculation ng marami possible daw na itong grupo ng Galayla itong mga giant mismo na nakita nating nagyayelo. So agree nga ako sa speculation na to. Since bukod nga sa mga normal size na giants meron din tayong nakita na mas malalaking giant. Meaning posibleng ito yung tinutukoy ni Harul na mga ancient giants. Bukod pa dyan dinescribe nga rin ni Harul na over 100 daw yung members netong Galayla. At the fact nga na sobrang dami nating nakita na mga nagyayelong giants sa Punk Hazard nagme-make sense nga na ito yung tinutukoy ni Harul. So ang counter argument naman na posibleng hindi ito yung grupo ng Galayla yung rason na hindi naman nagyayelo sa Punk Hazard sa panahon na ni-reveal ni Harul itong impormasyon na to. Kung matatandaan nyo bunga nga lang ng devil fruit nila Kuzan at Sakazuki kaya naging ganito yung klima sa Punk Hazard. Meaning 2 years ago lang ito. So ang explanation nga dito still na government facility pa rin naman itong Punk Hazard. Dito nga natin nakita sila King at Kaido na sinubukang pag-eksperimentohan ng world government. Ibig sabihin kung gawin mang yelo sa isla na to ang daang-daang giants kayang-kaya sa Punk Hazard. Since unlimited nga yung resources nila na binaback-upan ng world government. Sa part naman ni Loki mas lumilinaw na nga ngayon kung bakit ganito siya kagalit sa mundo. In-emphasize nga yung pagiging masaya ni Loki even though hinulog pa siya ng nanay niya papunta sa underworld. Pero itong saya nga sa mukha niya madaling napalitan ng lungkot nung maramdaman niyang hindi siya mahal ng sarili niyang nanay. Kumbaga dahil sa moment na to yung hatred ng nanay niya sa kanya nakuha at isinabuhay niya. Kaya nga sa sumunod na panel kung saan binibigyan na siya ng pagmamahal ng sarili niyang tatay hindi niya na ito maramdaman. Actually hindi naman nag-focus si King Herald sa pagpapalaki kay Loki. Inapoint nga niya yung kapatid ng asawa niyang si Istrid para sa duty na to. Si King Herald nga mas pinagtuunan ng pansin yung pagre-recover ng Elbaf mula sa mga katastrofeng naranasan nila. Meaning technically na lumaki si Loki na walang pagmamahal na nakukuha. Idagdag mo pa nga dyan yung pagpaparatang sa kanya ng mga giants sa tuwing may nangyayaring masama sa Elbaf. Siya nga ang laging sinisisi sa kamalasang nangyayari sa Elbaf, where in fact wala namang ebidensya na totoo itong mga paratang na to. Kaya naman ang naging resulta nga nito lumaki si Loki na galit sa lahat. Pinanindigan niya yung pagkamuhi sa kanya ng buong Elbaf. Kaya nga nakita natin kung gaano siya kakulit nung kabataan niya. Ginugulo niya yung buong Elbaf. Ginagawa nga niya ito dahil sa walang may gusto sa kanya. Yung kaisa-isang tao ngang may pake sa kanya na si King Herald hindi siya mabigyan ng oras. At itong kulang nga na to ni Loki ang meron si Harudin. Unlike nga kay Loki na wala ng nanay itong si Harudin nga meron. Sa tingin ko nga ito yung
purpose kung bakit hina-highlights ni Oda itong moment nila Harudin at Ida sa chapter na to. Para ipamukha sa ating mga readers na although walang oras si Herald kay Harudin, meron naman siyang nanay na mahal siya. Kaya siya netong bigyan ng oras at ipaintindi sa kanya kung bakit busy itong tatay niya. Si Loki nga walang ganitong figure sa buhay niya. Sa isang panel pa nga makikita natin yung naging reaksyon ni Loki sa naging pagtulong ni Gerd kay Harudin. Bakas nga sa mukha niya yung pagkainggit na itong si Harudin bukod sa meron pang nanay, meron din siyang mga kaibigan na handa siyang tulungan. Sa isang panel naman na makita nating nagpatuloy sa panggugulo itong si Loki, in-emphasize nga ni Oda sa isang panel itong isang ina na pinoprotektahan yung sarili niyang anak. Pagtapos nga ng moment na to, dito na natin nakitang nagdesisyon si Loki na magpakamatay na at umiiyak. So para sa akin nga itong moment na to ang eksaktong nag-trigger kay Loki ng pagpapakamatay niya. Kumbaga sa isip niya oo nga naman, dapat na pinoprotektahan ng isang ina ang anak niya. Pero bakit ganun nga naman yung sinapit niya? Yung sarili pa niyang nanay ang gusto siyang patayin. Bali itong iyak nga ni Loki dito natin marirealize na hindi niya piniling maging masama habang lumalaki. Ginawa siyang masama ng mga nasa paligid niya. Bali yung scene nga na umiiyak si Loki saktong ito na rin yung time ng pagdating ng Rax Pirates sa Elbaf. Ang unang ang ni-reveal na karakter itong sila Shiki at Whitebeard. Base nga sa unang reaksyon nila nung makita nila si Loki, dito nga natin mababasa kung anong klaseng karakter itong dalawa na to. Si Shiki nga napansin kung gaano daw kademonyo yung muka ni Loki, which is nagre-reflect nga ito sa karakter niya na masaya sa tuwing nakakahanap siya ng malalakas na kalaban. Si Whitebeard naman unlike nga kay Shiki, ang una netong napansin yung pag-iyak ni Loki, which is nagre-reflect nga rin ito sa karakter niya na merong puso. Kung matatandaan nyo ang goal nga ni Whitebeard sa buhay hindi ang maging hari ng mga pirata, bagkos simple lang, pamilya. At ipinakita nga niya yan sa panel na to. Meron siyang puso para sa lahat. Sumunod nga nating nakita ito ng pagre-reveal sa itsura ni Rax D. Sebek. Bali yung karakter nga niya pag-uusapan na lang natin sa susunod na video natin. Kaya naman abangan nyo nga yun. Meron tayong dedicated topic para sa kanya. Bali yung pagdating nga ni Sebek sa pinaka lowest moment ni Loki, sa tingin ko nga na ito ang nag-udyok sa kanya para iduluhin itong si Sebek. Kumbaga dahil sa presensya ni Sebek o ipapakita niya sa oras niya sa Elbaf, dito nakita ni Loki yung bagong purpose niya sa buhay. Na-inspira siya kay Sebek. Sana nga sa susunod na chapter makakuha pa tayo ng ibang information patungkol kay Sebek. Nang sa ganun nga naman malaman natin kung ano ba yung hinahangaan ni Loki sa kanya. Inidulo niya ba ito dahil sa lakas na meron siya o hinangaan niya ito dahil sa prinsipyo na meron siya? Anyway, ayun na nga yung analysis natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1154. So yun lang. Peace!